Gilbert, sabihin mo ha, paghandaan niya ang pagtatagpo nila ng lingkod. Kapag lingkod siya, lingkod din ang kakarapin niya. Yes. Amen. Amen. Ang inumpisahan sa tahanang ito, puputulin niyo pa ba? Yes. Kayo ang sasagot niyan. Ang gawain ito na naumpisahan na dito, kayong alam niyo, buhay ang Diyos sa dala ninyo rito. Amen! Wow! Nasa inyo yan. Ang babaeng ito, walang kinatatakutan. Walang inuulungan. Simple lang. Marami na siyang natulungan kumaling sa karamdaman. Ang kalaban niya, kapangyarihan, galing sa kadiliman. Nakakatayo pa ang babae, di ba? Sino ang nagtatanggol sa kanya kundi na Jesus lamang? Amen! Si Jesus ang nagsabi sa babaeng ito, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Sasamahan kita saan ka man pumunta. Amen! Kaya para makasigurado kayo na totoo nga ang dala ng babae si Jesus, try nyo lang. Try nyo lang. Try nyo yung babae. Paano nyo itatry? Bahala kayo. Try nyo lang siya. Kapag hindi naman siya ang tinatry nyo, ang Diyos ang tinatry nyo kapag tinatry nyo yung babae. Kapag sinubukan nyo yung lingkod ng Diyos, hindi yung lingkod ang sinusubukan nyo, si Jesus mismo. Amen. Magkaroon kayo ng pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa. At kapag inalagaan ninyo yan, lalaki yan. At kapag lumaki yan, mamumunga yan. At ano ang bunga niyan? Makikita sa gawa ninyo araw-araw. Hello? Yes. Kapag si Francis ay nakaalis, ha? Lahat ng mga kainuman mo, dalhin mo rito, ha? Lahat ng mga kainuman mo, dadalhin mo rito. Kapag si Francis ay nakaalis at nakasakay sa barko. Ayaw mo? Ang dami mo kayang kainuman. Sige, mga anak ng Diyos. Pumayo kayong dala ng Diyos. Pumayo kayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang taong dala ang pag-ibig ng Diyos, magagawang umibig din ng tago sa puso. Amen. Kapag tinaktan na siya, ngingiti lang yan, sasabihin, fine. Hindi naman ako ang sinaktan mo, ang Diyos na dala ko ang sinaktan mo. Kaya kapag inaway kayo, huwag niyong awayin. Hayaan niyo lang magsasawa rin yan, hindi ba? Kasi kapag di ka nag-react, titigil yan. Titigil yan. Subukan nyo, kayo mga may asawa, kapag nagalit si Mrs., manahimik ka, humiga ka na lang. Pero siguraduhin mo na, bagong ligo ka. Hello! Kapag nagalit naman si Mister, para sa mga Mrs., huwag mong pansinin. Magkulong ka sa kwarto, magtalokbong ka. Kundi magkasira-sirain kumot at tinalokbong. Hindi sasaktan ka ng asawa mo, lalambingin ka kung mahal ka. Pero kung hindi ka mahal niyan, iwanan ka, maglalasing na lang yan. Malalaman ninyo kung ang Espiritu ng Diyos ang dala ng mag-asawa. Konting problema, maayos masusolusyon yan. Ano ang problema? Pera? Ay di magtrabaho para magkapera.
pumunta sa trabaho, mamanalangin ka muna. Panginoon, ang hirap naman maging construction worker. Pwede ba maging foreman naman dito? Foreman, nakatayo ka lang. O ito gawin mo ganyan. Ito mali yan. Ito ganun yan. Hindi ba kayang gawin ng Diyos na i-promote ka? Nasaan ang faith mo? Amen. O sa mga estudyante, kulang ang karunungan. Fill in the blanks hindi masolusyonan kasi hindi nag-aral ng gabi. Fill in the blanks. Ay, Diyos ko! Paano kaya kung masisiro ako? Dala ko pa naman ang pangalan mo, si Jesus, na sinasamba ko tuwing araw ng linggo. Hayaan mo ang Diyos ay kikilos. Hindi naman sasagot ang Diyos sa sagot na yon. Kakausapin ng Diyos yung teacher mo. Kapag cute ka naman at mabait ka, dadagdagan yung grade mo. Hello! Sino sa inyo gustong pasangawa? Pasangawa. Naawa yung teacher. Ano yung passing grade? 74? 75. Sapagkat ako naman ay lagi mong iningitian, sabi ng teacher, nakakaawa ka at nakakaawa magulang mo, gagawin ko 75.5. Hello! Sa Diyos, higit ang awa ng Diyos sa inyong lahat. Sapagkat ang anak kong ito tuwing linggo nandito kahit barado ang tenga, okay lang. Pumapalakpak naman, paano niya naririnig? Sumasabay lang siya kapag nakataas ang kamay na iba, tumataas rin ang kamay niya at pumapalakpak, higit ang palakpak niya sapagkat bingi nga siya. Hello! Amen! Ang palakpak sa Diyos sa taas. Sige, kung ayaw yung pumalakpak, ang biyaya ng Diyos, hanggang kilig-kilig mo lang. Ang taas! Ulo! Kasi kapag ang babae ang masusunod, di kami hinto. Kapag kami, ang Holy Spirit at ang babaeng ito, walang kainan. Kawawa naman kayo. Bakit? Si Jesus pa natutulog? Kayo lang naman ang natutulog. Nagre-reklamo pa, palaging puyat. Sino gumagawa ng puyat? Kayo rin. Ba't di nyo trabawin sa araw? At kung panggabi naman ang pasok nyo, ba't di kayo matulog sa araw? Balance ang buhay nyo. Ngayon, sasabihin ng Holy Spirit sa inyo, anak, pagod ka na ba? Pagod ka na? Amen! Amen! Ang sino mang napapagod lumapit sa Diyos, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Amen! Come to me! Come to me! Hali kayo, mga anak. Kayong lahat na nabibigatan at napabagal sa inyong mga pasanin, ibigay niyong lahat yan sa akin. At kayo ay pagpapahinungahin ko sa aking piling. 7 araw sa isang linggo, 6 na araw ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Pero sa tao, wala nang pahinga. Kaya aaray-aray may rayuman lang. Kasi ang araw ng Diyos, hindi pinamamahinga, ipinagtatabaw ka. Amen! Sino ang sinisisi ng tao? Ang Diyos. Ba't kayang bata ko pa puro rayuman ako? Sagutin mo. Nanginayang ka kasi sa kikitain sa araw ng linggo. Hindi mo alam para sa Diyos yan. Ninakaw mo. Hello? Pero hindi na nga ganun na nangyayari.
Pagkatapos ng gawain, saka mo ituloy kung ano ang ginagawa mo. Di nyo ba alam kung gaano kahalaga ang gawain ito? Kapag dito hinuhubog ang pagkatao nyo, dito inaaral ng Diyos kung ano at paano maliligtas kayo. Amen. May sinasayang ba rito? Wala. Bawat salita at bawat kataga ay para sa ikabubuti ng lahat. Amen. Kaya walang nasasayang. Hindi nyo pwedeng ipagpalit ito sa halaga ng hanap buhay na meron kayo pag-araw ng linggo. Magkano ang tatanggapin ninyo kapag pumasok kayo? Oo, kailangan pumasok kayo sabat pag di kayo pumasok, matatanggal kayo. Pag di kayo humingi ng trabaho, walang araw ng linggo. Di baling construction worker ka, pero ang linggo, ibigay mo sa Diyos. Amen. Amen. Simple. Kapag ang design ng tao ay makasunod sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Ang sino man nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Amen. At ano ang hitiin ng babae? O dati may trabaho siya, may linggo, sapagkat sa sales nga yan, malakas ang linggo. Ang prayer ng babae, Lord, bigyan mo ko ng trabaho walang araw ng linggo, sapagkat iyo ang linggo. Nakanta niya, hindi pa rin nakontento ang babaeng ito. Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho na ikaw ang amo ko. Ikaw ang paglilingkuran ko. Sa bahay lang ako. Pero, meron akong pera. Meron akong sahod. At ano ang gawain ito? Gawain nga ito. Sino ang amo ng babae? Si Jesus! Ito ang trabaho na kung saan hindi mawawala ng salita. Yari ka. O Juliet, yari ka. Naganap ang mga mumunting. Dalangin ng babaeng ito. Kung hindi nyo pa alam, iyon ang dasal niya. Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho, ikaw ang amo ko. Wala nang iba. Ikaw lamang ang mag-uutos sa akin. Amen. Hindi naging madali. Sapagkat nung unang kumailan lang ang tinig, walang nakinig. Walang naniwala. Kalokohan. Paano mangyayari yan? Babae ka lang. May babae bang nagsasalita para sa Diyos? Noong unang panahon ba, meron bang babae lingkod ng Diyos? Ano lamang ang mga babae noong araw? Tagasunod. Tagapaglingkod. Tagapaglingkod sa gawain ng Diyos. Pero hindi sila tatayo para sabihin si Jesus ang dala nila. Ano ang sabi ni Jesus? Bago siya umakyat sa langit at bago siya nalagutan ng hininga sa krus, ano ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Ako ay aalis pansamantala, subalit huwag kayong malumbay, may babalik sa inyo. Pagdating ng banal na Espiritu, yan ang magtuturo sa inyo. Amen. Sinabi ba ng Diyos? Sinabi ba ni Jesus na sa lalaki lamang bababa ang Holy Spirit? Hindi. Ang sabi ni Jesus, babalik ang banal na Espiritu. At kapag ang tao'y tumanggap ng banal na Espiritu, sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen.